Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista, at ngayon ay tatalakayin natin ang mahalagang paksa, ang mga bagay na hindi mo dapat gawin sa iyong ari pagkatapos ng 50. Naranasan mo na ba ang isang bagay na pakiramdam mo ay normal lang, ngunit nalaman mo sa huli na ito pala ay tahimik na nakakasama sa iyong katawan? Ngayon, gusto kong magtanong ng isang mahirap ngunit mahalagang katanungan. Ginagamot mo ba ang iyong ari sa paraan na nagpoprotekta sa iyong kalusugan? O sa mga paraan na maring tahimik na nakakasira dito nang hindi mo namamalayan? Bago tayo sumisid pag-usap, kung mahalaga sa iyo ang kalusugan ng kalalakihan at gusto mo ngang mas tapat at batay sa agham na mga usapan tulad nito, ilike ang video na ito, mag-subscribe, at ipaalam sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood ngayon. Karamihan sa mga lalaki ay naniniwala na ang problema sa pagtayo ay nangyayari lang sa pagtanda. Ngunit bahagi lang ito ngang totu. Ang totu, marami sa mga hamon na kinakaharap ng kalalakihan pagkatapos ng 50 ay hindi kapalaran. Ang maito ay resulta ng pang-araw-araw na gawin na naghihigpit sa daloy ng dugo. Nagbibigay stress sa maugat at dahan-dahang nagpapababa ng kumpiyansa. At ang magandang balita, sa pagiging maalam at maliliit na pagbabago, karamihan sa mga isyong ito ay maaring maiwasan o baliktarin. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang urologist na may higit sa 25 taong karanasan sa pagtulong sa kalalakihan na protektahan, ayusin, at bawiin ang kanilang intimate na kalusugan. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 bagay na hindi mo dapat gawin sa iyong ari pagkatapos ng 50. Ito ay mapakakamali na nakikita ko araw-araw sa aking klinika. Mga bagay na ginagawa ng kalalakihan ng hindi iniisip, ngunit dahan-dahang nakakasira sa performance, sensitivity, at sigla. Manatili hanggang sa huli dahil ang pagkakamali number 10 ang pinakamasakit sa aking puso, at ito ang ayaw kong paniwalaan mo muli. Pagkakamali number 1. Pagsusuong masikip na panty sa buong araw. Pakiramdam ay supportive? Tama? Ngunit narito ang problema. Ang masikip na brief ay nagpipigasa nga pinongdaluyan ng dugo at nagpapainit. Ang iyong ari at bayag ay dapat manatiling bahagyang mas malami kaysa sa iba pang bahagi ng iyong katawan. Ang mas mababang temperatura na iyon ay nagpoprotekta sa production ng testosterone, kalusugan ng sperm, at pangmatagalang erectile function. Masyadong init? Sa paglipas ng panahon, bumababa ang testosterone, bumababa ang enerhiya, at nawawala ang pagiging matigas, ngam nga pagtayo. Solusyon na praktikal. Pumili nga breathable na tela tulad ng cotton. Sa gabi, bigyan ng pahinga ang iyong katawan. Matulog ng walang masikip na kasuotan. Parang patanggal ng paa sa masikip na sapatos sa pagtatapos ng araw. Kaginhawaan. Pagkakamali number 2. Paggupo ngang maraming oras nang hindi gumagalaw. Trabaho sa opisina, mahabang biyahe, kahit panunot ng marathon ng serye lahat ay nagdaragdag sa patuloy na pressure sa iyong pelvic floor at sirkulasyon. Pinapalala pa ng masamang postura, masikip ang balakang, nakakuba ang likod, naipit ang madaluyan ng dugo. Resulta, bumababa ang oksigen at daloy ng dugo sa ari, hihina ang mapagtayo, nawawala ang sensitivity. Solusyon. Tumayo minsan sa isang oras, mag-inat, maglakad, kahit 2 minuto lang ng paggalaw ay nagpapabalik ng sirkulasyon at pinapanatili ang sistema sa mayos na kondisyon. Isipin ito bilang maintenance para sa iyong pagkalalaki. Pagkakamali number 3, pagwawalang bahala sa morning erections. Ang morning wood ay hindi basta-basta. Ito ay natural na check-up niya iyong katawan, patunay na ang testosterone, sirkulasyon, at mga ugat ay makasabay. Kapag nawala o humina ang mapagtayo na iyon, isa ito sa pinakaunang babala na may mali. Huwag itong balewalain. Subaybayan ang iyong pagtulog, pamahalaan ang stress, at kung patuloy ang pattern,
kumonsulta sa doktor? Hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay paraan ng iyong katawan upang bumulong. Bigyang pansin. Pagkakamali number 4. Labis na paggamit ng porn ng walang presence. Hindi ito tungkol sa moralidad. Ito ay tungkol sa chemistry ng utak. Ang madalas, mabilis, at novelty-driven na stimulation ay nagre-rewire sa iyong nervous system. Ang pagdami ngang dopamina ay nagpapagusto sa iyong utak ngang mas matinding karanasan ngunit nagpapabawas ng tunay na intimacy sa totoong buhay. Iyon ang dahilan kung bakit nahihirapan ang ilang lalaki na maging matigas sa isang partner kahit may atraksyon. Solusyon: mag-reset sa pamamagitan ng pagpapahinga, magpabagal, mag-focus sa tunay na sensasyon. Ang iyong hininga, ang iyong paghawak, tunay na koneksyon. Hindi ka nawawalan ng kasiyahan. Ibinabalik mo ang lalim. Pagkakamali number 5. Paglaktaw sa recovery matapos ang ejaculation, ang sex ay hindi lang isang sandali. Ito ay isang full body workout. Ang makalamnan ay kumukontrata, ang iyong nervous system ay tumataas, at pagkatapos ay kailangan itong kumalma. Ang agarang pagulong o pananatiling tense ay nagiwan sa iyong pelvic floor na masikip at namamaga. Solusyon: matapos ang paglabas, huminga ng malalim. Tumayo, mag-inat, o maglakad ng 1 minuto. Hayaan ang dugo na madala ng sariwang oxygen sa iyong pelvis. Isipin ito bilang isang cool down para sa mas mahusay na recovery at performance. Pagkakamali. Number 6. Labis na paggamit ng alcohol o paninigarilyo. Hindi naman masama ang isang inuman. Naninigarilyo lang ako kapag stressed. Narito ang toto. Kahit maliit na dami ay nakakasama sa iyong sexual health. Ang alcohol ay nagpapababa ng testosterone at nagpapabawas ng response ng ugat. Ang paninigarilyo ay naghihigpit sa mga daluyan ng dugo at pumapatay ng nitric oxide, ang kemikal na nagpapagana ng mga bakteryo. Solusyon: magbawas. Kahit bawasan ngang kalahati ay nagpapabuti ngang daloy ngang dugo, mood, at pagiging matigas sa loob ngang ilang linggo, ang iyong katawan ay matibay. Naaalala nito kung paano gumaling. Pagkakamali number 7. Pag-iwas sa usapan tungkol sa sexual health. Napakaraming lalaki ang nagdurusa ng tahimik, iniisip na ito ay dahil lang sa edad o nakakaramdam ng kahihiyan. Ngunit ang katahimikan ay nagnanakaw sa iyo nga solusyon. Maraming isyu ang maaring mapabuti sa isang simpleng blood test, maliit na pagbabago sa lifestyle, o tamang suportang medikal. Solusyon: kausapin ang isang pinakakatiwalaan mo, isang doktor, isang partner, kahit isang kaibigan. Hindi ka mahina sa paghahanap ng suporta? Sa katunayan, ang pagsasalita ay lakas. Pagkakamali number 8. Pag-asa sa mga gamot nang hindi binabago ang gawi. Ang mapampatigas na gamot ay makasangkapan, hindi lunas. Pinapakalma nila ang madaluyan ng dugo pansamantala, ngunit hindi nila kayang baliktarin ang maraming taon ng mahinang sirkulasyon, stress, o kakulangan ng paggalaw. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang pagdepende, tumataas ang dosis, at nawawala ang nga resulta. Solusyon: gamitin ang gamot ng matalino, ngunit mag-focus sa mga ugat, dieta, tulog, ehersisyo, stress. Kapag matibay ang pundasyon, mas mahusay ang epektong nga gamot, at madalas ay hindi mo nakakailanganin ang mga ito. Pagkakamali number 9. Pagwawalang bahala sa pelvic floor training. Ang iyong pelvic floor ay ang nakatagong makinangang performance ng lalaki. Ang malakas na kalamnan dito ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagiging matigas, mas maraming kontrol, mas malakas na climax. Ngunit ang maraming taon ng pag-upo at inactivity ay nagpapahina sa kanila. Solusyon: magsanay ng pelvic floor squeezes. Dahan-dahang ikontrata na parang pinipigilan ang pag-ihi. Hawakan, pagkatapos,
ay bitawan. Magdagdang malalim na pahinga, light hip stretches, at pang-araw-araw na paglalakad. Tahimik na trabaho, malaking resulta. Pagkakamali. Number 10. Pagkakaroon ngang paniniwala na huli na para mapabuti. Ito ang pinakamapatay na pagkakamali sa lahat. Hindi dahil sa biology, kundi dahil sa mindset. Napakaraming lalaki na mahigit 50 ang naniniwala na ang pahina ay hindi maiwasan. Na ang intimacy at sigla ay tuluyan nang nawala. Ngunit nakita ko ang totoo. Ang madaluyan ng dugo ay maaring gumaling. Ang mahormon ay maaring bumalik sa balanse. Ang mapaktayo ay maaring bumalik. Hindi katapos. Ang pagbabago ay laging posible. Bawat lalaki na nakatrabaho ko na nakagawa ng pagbabago ay nagsimula sa parehong lugar. Hindi perpekto, kundi ang desisyon na subukan. Kaya, narito ang gusto kong gawin mo ngayon. Pumili ngang isang gawin mula sa listahang ito. Baguhin ito ngayong linggo. Pansinin kung paano tumugon ang iyong katawan. Maaring ito ay pagpapalit ng panty, paglalakad bawat oras, o pagbabawas ng alkohol. Ang maliliit na hakbang ay nagiging malaki. Makinig ka, kaibigan. Alam kong hindi madali ang ngapaksang ito. Ngunit gusto kong tandaan mo, hindi ka sira, hindi ka masyadong matanda. Ang iyong ari ay hindi isang makina na basta lang nauubos. Ito ay buhay na tissue na kayang gumaling kapag inalagaan. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, paki-like, ibahagi ito sa ibang lalaki na nangangailangan ng pahihikayat, at mag-subscribe para sa mas tapat at batay sa agam na mga usapan tungkol sa kalusugan kalalakihan pagkatapos ng 50. Ako si Dr. Rowena Bautista. At gusto kong tandaan mo, ang iyong pinakamagagandang taon ay hindi pa tapos. Sa tamang mapagpipilian, sila ay maaring nasa harapan mo. Alagaan ang iyong sarili at makita tayo sa susunod na video.